Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Kent, United Kingdom. Kilala rin ang lugar na ito sa tawag na Garden of England dahil sa malalago nitong mga taniman at mga hop gardens. Mayroong 26 na kastilyo sa lugar na ito at kabilang na dito ang Hever Castle, Dover Castle at Leeds Castle. Binabalik-balikan ng mga turista ang masasarap na locally sourced na pagkain at mga inumin, kabilang na dito ang Whitstable Oyster, Romney Marsh Lamb, Dover Sole, and Gypsy Tart. Ang Kent ay may layo lamang na 21 miles mula sa bansang France. Sa kasalukuyan, tinatayang merong 2 million population ang lugar na ito. Sa lugar na ito nakatira ang 66 years old na si David Fuller. Ipinanganak at lumaki si David noong September 4, 1954 sa Portsmouth, England. Nang tumuntong sa tamang edad, nagtrabaho ito bilang electrician sa iba't ibang ospital sa Kent at Sussex. Ikinasal ito ng 3 beses at nagkaroon ng 4 na anak. Ginugugol ni David ang kanyang libreng oras sa pagbe-birdwatching at cycling. Nahilig din ito sa photography. Sa katunayan, si David ang unofficial photographer ng London rock band na Cutting Crew at nakasama ito sa mga tours ng banda noong 1985 kasama ang asawa nitong si Sally. Ayon sa mga kapamilya at malalapit na kaibigan, si David ay isang tahimik, palakaibigan at masipag na trabahador sa kanilang lugar. May mga nakasangkutan itong mga simpleng kaso ng edad 19, ngunit overall, naging malinis ang records ni David. Sa mata ng mga tao, namuhay si David ng simple at may takot sa batas, ngunit nabago ang lahat nang tumuntong ito ng 66 years old. Gabi ng June 22, 1987, kasama ni Wendy Nell ang kanyang nobyong si Ian. Exclusively dating na ang dalawa, ngunit hindi pa nagsasama sa iisang bubong. Nang matapos ang kanilang date, nagmaneho na si Ian pabalik sa bahay ni Wendy upang ihatid ito. Nang mariting nila ang gate ng bahay, hinalikan ni Ian si Wendy sa labi at saka nagpaalam. Kinabukasan, nakatanggap si Ian ng tawag mula sa mga katrabaho ng kanyang girlfriend. Hindi di umano pumasok si Wendy sa trabaho at nagbabaka sakali ang mga ito na alam ni Ian ang dahilan. Nag-alala si Ian sa kanyang nobya kaya't dali-dali itong sumakay ng kanyang kotse at mabilis na tumulak papunta sa bahay ni Wendy. Nang marating nito ang bahay ng kanyang nobya, doon na sumambulat kay Ian ang masaklap na sinapit ni Wendy. Nadatnan niya itong nakahandusay sa sahig, walang saplot at wala ng buhay. Panay pasa ang katawan ng dalaga at may mga marka din ng pananakal sa kanyang liig. Isinailalim ang katawan ni Wendy sa autopsy at nang lumabas ang resulta ay napag-alaman din ng otoridad na nilapastangan din ito ng salarin. Ngunit sa kasamaang palad, walang makapagsabi kung sino ang maaaring gumawa noon sa dalaga. Sa tansya ng mga pulis ay matagal nang minamanmanan ng suspect si Wendy. Nalaman marahil ng suspect na lalabas ng bahay ang dalaga ng gabing iyon kasama ang kanyang nobyo, kaya't nang makaalis si Wendy ay pumasok ito sa loob ng bahay mula sa sirang bintana ng apartment. Nasa loob na ang salarin nang bumalik si Wendy ng bahay. Hinalughog ng mga otoridad ang bahay ng dalaga ngunit walang indikasyon ng forced entry. Naroroon pa din ang mga mahahalagang gamit ng dalaga. Ang tanging nawawala sa mga gamit ng dalaga ay ang maliit nitong bag, diary at ang susi ng kanyang bahay. Marahil kinuha ito ng salarin upang gawing remembrance. May nakita naman ng mga otoridad na shoe print sa damit ni Wendy, ngunit walang makapagsabi kung kaninong sapatos iyon. Walang mahanap na lead ang mga pulis na makapagtuturo kung sino ang salarin, kaya't ang kaso ni Wendy ay walang naging pag-usad.
5 buwan naman ang lumipas, isa na namang karumal-dumal na insidente ang naganap sa Tunbridge. Mag-aalas 12 ng gabi noong November 4, 1987, tumawag ng taxi si Carolyn Pierce upang umuwi sa kanyang bahay. Galing ito sa isang bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makababa ng taxi, nakarinig ng malakas na sigaw ng babae ang mga kapitbahay. Sumilip sila sa labas ngunit wala naman silang nakitang tao. Kinabukasan, hindi na nakita pang buhay si Caroline. Inireport ng mga kaanak niya sa mga pulis ang kanyang pagkawala, ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang dalaga. Halos magpanik naman ng mga tao doon dahil maaaring kahalubilo lamang nila ang gumagawa ng mga krimeng iyon sa kanilang lugar. In-interview ng mga pulis ang taxi driver na naghatid kay Caroline, ngunit mariin nitong itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Idinagdag din ito na wala naman siyang nakitang kahina-hinalang tao sa paligid nang ibaba niya ang dalaga. 3 linggo matapos ang pagkawala ni Caroline, December 15, 1987, natagpuan ng isang magsasaka ang katawan ng dalaga sa isang drainage ditch. Tila ilang linggo na itong nadudoon at naaagnas na rin ang labi ng dalaga kaya't nahirapan silang ma-identify ang kanyang pagkakakilanlan. Napuno ng takot ang mga tao sa lugar na iyon dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga dalaga. Ngunit kahit na anong pag-iimbestiga ng mga pulis ay bigo silang matunton ang salarin. Binansagan ang kasong ito na bedsit murders dahil tila ang puntirya ng salarin ay mga dalagang nangungupahan lamang sa isang maliit na kwarto. Sa kasamaang palad, sa kabila ng pagsusumikap ng mga pulis ay bigo silang matunton ang sospek. Dahil dito natenga ang 2 kasong ito ng halos ilang dekada. Ngunit taong 1999, nagkaroon ng breakthrough ang mga pulis. Sa tulong ng Advanced Forensic Science, nakakuha ang mga otoridad ng full DNA profile ng kamag-anak ng sospek. Lumabas sa resulta na iisang tao ang pumaslang sa mga dalagang si Wendy at Caroline. Nakakuha ang mga pulis ng halos 1,000 pangalan sa National DNA Database na maaaring kamag-anak na may-ari ng DNA sample na nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Dumaan pa ang ilang taon at sa patuloy na pag-iimbestiga, naibaba ng pulisya ang listahan sa halos 90 na pangalan na lamang. Kinuhanan nila ng DNA sample ang mga taong ito at sa wakas iminakuha silang resulta na halos katulad ng sa salarin. Makalipas ang mahigit 33 taon, taong 2020, natukoy na rin sa wakas ng mga otoridad ang salarin. Ang lalaking ito ay si David Fuller. Nang mga panahong iyon, 66 years old na si David. Nagtatrabaho ito bilang electrician sa Maidstone and Tunbridge Wells NHS Hospital. Kumatok ang mga pulis sa bahay ni David upang arestuhin ito. Nang makapasok sa loob ng bahay ay may nakita pa silang picture nito na kuha pa noong 1980s. Sa picture na iyon ay suot ni David ang eksaktong sapatos na mayroong parehas na sole na katulad ng nakita nila sa damit ni Wendy. Akala ng mga pulis ay matutuldukan na ang kaso ni Wendy at Caroline, ngunit mas nakakakilabot na krimen pala ang naghihintay sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga pulis kung gaano kawalang kaluluwa ang lalaking nasa harapan nila. Hinalughog ng mga pulis ang pamamahay ni David at doon ay nakuha nila ang 5 hard drives, CDs at mga floppy disks na pagmamay-ari ni David. Nakatago ang mga hard drive na ito sa isang makeshift na lalagyan sa likod ng maliit na cabinet. Kasama sa mga nasamsam na gamit ng mga pulis ang ATM ni David at napag-alaman nila na ang PIN code ng ATM nito ay 1987, ang taon kung kailan napaslang si Wendy at Caroline. Ang mga hard drives na nasamsam ay mayroong 5 terabytes data storage in total. Sa loob ng mga hard drive na ito ay mayroong nakasave na 14 million na malalaswang larawan mula sa internet. Mayroon ding nakastore na halos 4 na milyong malalaswang larawan na kuha naman ni David. Nakita din ng mga otoridad mula sa mga hard drives na ito ang halos 500 na malalaswang videos kung saan nakikipagtalik ito sa mga labi
na nakalagak sa morgue ng ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Tinatayang nasa halos 101 na katawan ang nilapastangan ni David sa loob ng halos ilang dekada. May kanya-kanya ring label ang bawat folder ng mga videos na ito na naaayon sa level ng kasiyahan ni David nang ginagawa niya ang kababuyang iyon sa mga labi ng mga biktima. Nasamsam din ng mga pulis ang diary ni David kung saan inilita niya nito lahat ng pang-aabusong ginawa nito sa labi ng kanyang mga biktima. Katulad ng nabanggit kanina, nagtatrabaho ito noon sa NHS at ginamit nito ang kanyang all-access card upang makapasok sa morgue. Sa tuwing mararamdaman niya ang tawag ng laman, hinihintay muna niyang makauwi lahat ng empleyado at saka niya papasukin ang morgue upang isagawa ang kanyang plano. At kapag nasa loob na ay para lamang itong nagmimini-mini mo sa pagpili ng katawan na kanyang lalapastanganin. Habang nilalapastangan ng mga labi ay inire-record niya pa ang kanyang sarili. Ilan sa mga biktima ni David ay isang 9 na taong gulang na batang babae, 26 na taon at ang isa naman ay halos 100 taong gulang na. Mayroon pang ilang mga labi na paulit-ulit niyang binalikan at hinalay. Sa tuwing matatapos na si David sa kanyang kakilakilabot na gawain, tinitingnan niya rin ang mga pangalan at impormasyon ng mga biktima sa records ng ospital at saka isinusulat sa kanyang diary. Nire-research niya rin ang naging buhay ng mga ito gamit ang social media. December 3, 2020, formal na naaresto si David dahil sa pagpaslang kina Wendy at Caroline pati na rin sa paglapastangan sa mga labi na nakalagak sa morgue ng NHS Hospital. Sa videong ito, makikita na nasa loob ng interrogation room si David. Kaharap nito ang inspektor na siyang nag-iimbestiga sa kaso. Sa interviewong ito, halos hindi makapagsalita si David nang tanungin siya ng inspektor kung ano ang kanyang ginawa at kung bakit siya naroroon. Nanahimik lamang ito at marahil kahit siya ay hindi niya rin maipaliwanag kung ano ang nangyari. Marahil na mga oras na iyon ay hindi rin masambit ng kanyang bibig ang kalaswaan at kababuyan na ginawa niya sa mga namayapa na. Marahil na mga puntong iyon ay gusto na lamang nitong lumubog sa lupa. Inulit ng inspektor ang kanyang tanong at inutusang ipaliwanag ni David ang kanyang nagawa, ngunit ang tanging sagot nito ay hindi niya kaya. Nang akmang magsasalita ang inspektor ay inunahan na ito ni David at sinabing inaamin niya lahat ng kanyang kasalanan, ngunit ayaw na niyang magbigay pa ng kahit na anong pahayag. Naging napakakalmado naman ang inspektor at marahil ng puntong iyon ay naiintindihan din nito si David na kahit saang paraan ay hindi madaling ipaliwanag ang krimeng kanyang nakasangkutan. Ngunit parte iyon ng trabaho ng inspektor. Kailangan niyang himayin lahat ng detalye ng kaso gaano man ito kalala. Walang ibang choice ang detective kundi ipagpatuloy ang mga pagtatanong. Dito na sinabi ng detective kay David na napanood nila lahat ng video recording sa hard drive. Nagpatuloy ang detective at sinabing napanood nila na nakikipagtalik si David sa mga labi na naroon sa morgue. Hindi ko lubos maisip kung paano nasikmura ng mga detectives na panoodin ang mga videos na iyon. Ngunit dahil parte nga iyon ng kanilang trabaho, marahil ay wala na rin silang magawa. Sa bawat tanong ay oo lamang ang palaging sagot ni David, na inirecord niya lahat ng kanyang ginawa para magsilbing remembrance at para mapanood niya ulit ang mga iyon kailanman niya gustuhin. Dito na rin kinumpirma ni David na inilista niya ang mga pangalan at edad ng kanyang mga biktima sa notebook na hawak ng mga pulis. Muli, tinanong ng detective si David kung ano ang pumasok sa kanyang isip at nagtulak sa kanya upang gawin ang kakilakilabot ng krimeng iyon, ngunit ang tanging sagot ni David ay hindi niya alam. Nalaman rin ng asawa ni David kung anong klaseng krimen ang nakasangkutan ng kanyang asawa. At kahit anong pilit ang gawin niya upang unawain ito ay hindi niya magawa. Hindi niya masikmura ang lahat ng ginawa nito kaya't agad itong nag-file ng divorce. Si David Shipley naman ng Kent Police Investigation Team ang naatasan na mag-inspeksyon sa mga larawan na nakita nila sa hard drive ni David. Kinumpirma ng pulis na ito
na isinagawa ni David ang lahat ng malalaswang akto na posibleng gawin sa katawan ng isang tao, sa bata hanggang sa pinakamatanda nitong biktima. Base sa mga videos ni David, ginawa nitong parausan ang mga labi, puwet, masiselang parte at lahat ng butas na pwede nitong pasukan sa katawan ng mga babae. Walang kahit na anong emosyon ang mababakas sa mukha nito habang isinasagawa ang kanyang kamunduhan. Wala itong goal kundi maibsan ang kanyang pangangailangan. Walang kahit na anong awa o hesitasyon man lamang na mababakas sa mukha nito habang nilalapastangan ang katawan ng mga babae. Inabot ng halos 1 taon bago na kumpleto ng inspektor ang pag-iinspeksyon sa lahat ng larawan na nakasave sa hard drive ni David. Base din sa investigador, may isang video na nakasave sa hard drive kung saan muntik na itong mahuli ng isang nurse. Hubot-hubad na ito at nakapatong na sa bangkay ng babae nang biglang pumasok ang nurse sa loob ng morgue. Ngunit dahil madilim sa loob ay hindi nito naaninag si David. Ilang minuto lamang itong nagtagal sa loob at nang makaalis ito ay ipinagpatuloy pa rin David ang pakikipagtalik sa bangkay ng babae. Base din sa mga date ng mga videos at mga larawan, ang pinakahuling video na nakasave ay 3 araw lamang bago ito mahuli ng mga pulis. Base din sa tansya ng mga pulis, maaaring tinigilan ni David ang pagpatay dahil nagkaroon na nga ito ng access sa morgue ng ospital at sa halip na papatay pa siya ay mga patay na lamang ang kanyang pag-eeksperimentuhan. Nasimulan ang trial ni David noong 2021 at noong una ay tinanggi pa nito ang pagpaslang kina Wendy at Caroline noong 1987, ngunit nag-plead rin ito ng guilty sa ika-4 na araw ng kanyang trial. Guilty rin ang sagot ni David sa 51 pang pagkakasala na naisampa laban sa kanya, kabilang na dito ang 44 na kasong kaugnay sa panghahali nito sa 78 na labi sa pagitan ng taong 2008 hanggang November 2020. Matapos ang lahat, December 15, 2021, si David ay nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Hindi rin ito mabibigyan ng tsansang maparol. Naging napakamadamdami naman ang pahayag ng judge sa pagtatapos ng trial. Ayon kay Judge Bobby Chimagrab, na-identify na nila ang 81 sa 101 na naging biktima ni David. Ilan sa mga naging biktima nito ay mga babaeng nagkaroon ng napaka-fulfilling at masayang buhay. Isa sa mga naging biktima ni David ay tinawid ang Atlantic Ocean gamit ang isang propeller airplane mula sa Iceland. Ang isa naman ay isang skier. Ang isa naman ay nagsilbi noong World War II. Marami sa mga babaeng kanyang inabuso ay nagkaroon ng masayang marriage kasama ang kanilang mga asawa. Mga teachers, nurses, mga babaeng buong buhay nila ay nagsilbi sa kanilang kapwa at pamilya. Mga babaeng kabilang sa isang pamilya na buong buhay ay kanilang minahal. Ang ilan naman ay pumanaw dahil sa sakit at ang iba naman ay dahil na rin sa katandaan. Lahat ng mga babaeng ito ay namatay ng may dignidad, ngunit hindi iyon nanatili dahil sa panlalapastangan sa kanila ni David. Akala ng karamihan ay mga taong buhay lamang ang may banta ng panganib, ngunit sa pangyayaring iyon, maging mga sumakabilang buhay na ay maaari pa ring maabuso sa kamay ng mga taong walang budhi na katulad ni David Fuller. Katulad ng nabanggit kanina, 81 out of 101 victims pa lamang ang na-identify ng mga otoridad nang mabigyan si David ng parusang habang buhay na pagkakakulong. December of 2022 naman, muling nabigyan si David ng karagdagang 4 na taong pagkakakulong dahil sa panghahali naman sa natitirang 20 pa na mga biktima. Nagpahayag naman ng kanilang saloobin ang mga kaanak na mga biktima ni David. Hindi nila ma-imagine ang pinagdaanan ng katawan ng kanilang mahal sa buhay. May isa pang kaanak ng biktima ang hindi kinaya ang pangyayari kaya't kinitil nito ang kanyang buhay. Namatay naman ang ina ni Tom na si Tanya McEldon sa sakit na cancer noong 2017. Ilang taon ang lumipas, nabalitaan niya na isa ang kanyang ina sa mga naging biktima ni David Fuller. Simula noon, hindi niya magawang tingnan ang larawan ng kanyang mahal na ina dahil sa tuwing makikita niya ito ay palaging lumilitaw ang mukha ni David.
Trauma at depresyon ang kinaharap ni Tom dahil hindi niya matanggap na kahit hanggang sa kamatayan ay hindi pa rin nakaligtas ang kanyang ina sa pang-aabuso. Taong 2014 naman, isang pamilya mula Paris ang nag-travel papuntang United Kingdom. Nang makarating sa UK ay na-involve ang sinasakyan nilang kotse sa isang banggaan. Sakay sa sasakyang iyon si Mary na 16 na taong gulang kasama ang kanyang kapatid na si Helen na noon ay 22 years old. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, agad na binawian ng buhay ang magkapatid. Ang kanila namang ama na si Michael ay pumanaw rin matapos ang 2 linggo. Tanging ang ina nilang si Nikki ang nakaligtas. Nakarating naman kay Nikki na kasama ang kanyang 2 anak sa mga labing nilapastangan ni David. Masakit para sa kanya bilang isang ina ang nangyari sa labi ng kanyang mga anak, ngunit nais na lamang niyang ipagpasa Diyos ang lahat. Sa mga naging aksyon ni David sa kanyang buhay, maliwanag na wala itong takot sa Diyos at walang pagpapahalaga sa buhay maging sa labi ng kanyang kapwa. Si Jen Knight naman ay sumakabilang buhay dahil sa sakit na stroke sa edad na 101. Si Jen ang pinakamatandang biktima ni David. Nag-offer naman ang ospital ng Maidstone and Tunbridge Wells NHS ng compensation para sa mga kaanak na mga naging biktima ni David. £7,500 hanggang £15,000 ang unang alok ng ospital para sa psychological damages na natamo ng mga kapamilya ng mga biktima. Ngunit marami ang nag-alma dahil hindi mabubura ng £7,500 ang trauma na naranasan nila dahil na rin sa kapabayaan ng ospital. Naging question din kung paanong walang sumita sa mga naging aksyon ni David gayong makikita sa entry logs na halos 444 times itong pumasok sa morgue sa loob lamang ng 1 taon. Isa itong electrician, kaya't bakit wala man lamang nagtanong mula sa management ng ospital kung anong palagi nitong pinupuntahan doon at ano ang kanyang pakay. Hostisya naman ang hiyaw ng mga kaanak ng biktima. Trauma, kawalan ng tulog at pasakit ang natamo nila sa nangyari at wala silang ibang gusto kundi maibalik ang dignidad ng kanilang mga kaanak. Ayon sa anak ni Jen Knight, hindi mapapawi ng £7,500 ang kalapastangan ng nangyari sa 101 years old na katawan ng kanyang ina. Taong 2022, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng NHS Hospital at kaanak ng mga biktima. Nagtayo sila ng isang trust fund at nagkaroon ng compensation scheme para sa mga naiwan ng mga biktima, ngunit hindi rin inamin ng ospital na meron silang pagkukulang sa nangyaring insidente. Base sa mga solicitors, ang average claim ay umabot ng £25,000 hanggang £30,000. May ilan din sa mga pamilya na makakatanggap naman ng 3-figure settlement. Base sa konklusyon ng otoridad, talagang merong sakit sa pag-iisip itong si David. Obsesyon sa pakikipagtalik, pangahalay at pananakit sa mga babae. Merong ibang pleasure na hatid sa kanya sa tuwing magtatagumpay siyang paamuin ang isang babae. Na para siyang isang Diyos na malayang nagagawa ang kahit na anong gustuhin niya sa katawan ng kanyang biktima. Ngunit na-realize nito na marahil masyadong risky at delikado kung papatay pa siya, kaya't naghanap ito ng trabaho kung saan magkakaroon siya ng access sa mga labi ng tao. Nang sa ganon, malaya siyang maisasagawa lahat ng kanyang pantasya. Walang maghihinala na nasa panganib ang mga ito dahil wala naman nangang buhay ang kanyang mga biktima. Isa rin ito sa mga hinanakit na mga kaanak na mga naging biktima ni David. Ayon sa kanila, hindi lamang pala mga buhay ang maaaring malagay sa panganib. Kahit na isa ka ng malamig na bangkay, meron pa ring mga taong nandyan, handang manlapastangan, mabigyan lamang sila ng pagkakataon. Sa kasalukuyan, si David Fuller ay nakapiit sa HMP Franklin Jail o mas kilala sa bansag na Monster Mansion. Dito nakapiit ang mga pinaka-notorious na preso sa UK. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!